Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan na nakaantabay dito sa aking YouTube channel, sa Bro Jando Alabado TV. At sa araw na ito, meron naman akong panibagong tampok na video. At ako'y nag-i-enjoy na itampok ang mga video na gaya ng ganito kung saan ang The Revealers ay nire-reveal ni Brother Wendell. Yung kanilang panloloko ay binubuking, binibisto. Kaya na lang halimbawa, sa issue patungkol sa Saint Ignatius invented the name. Ito'y kanilang pinalilitaw na inimbento, wala dong karapatan si Bishop Ignatius na imbentuhan ng pangalang Iglesia Katolika ang Iglesia ni Cristo. Wala daw. Pero hindi nila alam na the more nila binabanggit yan, the more nagkikita ng Iglesia Katolika nga ang siyang tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya sa mga bago pa po sa akin channel, please don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-share ang ating video na ito sa lahat ng inyong mga Facebook groups at sa inyong TikTok para makarating naman sa mga The Revealers. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Matagal na nila yang ginawa na pagtagpi-tagpi sa mga aklat Katoliko. Matagal na talaga. So, saan galing ang salitang Katoliko? Pakinggan natin. Kanino galing yung Katolika? Basahin na po natin sa page 3. Katolika. Ito ay unang ginamit ni San Ignacio, obispo ng Antioquia sa Syria, na pinatay noong 110 AD. Ang Iglesia Katolika, isang pangalang malinaw na ginagamit upang tukuyin ang iglesia sa buong mundo. Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Well, so may pasigaw-sigaw pa sila, di ba? Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Sige, ibalik natin. Di ba, palagi nilang ginagamit ang Roma 16:16 at inaagaw nila yan na sila umano. Inaangkin nila, parang squatter ba? Ang tanong, nang naisulat yung Roma 16:16, sino ang nag-imbento sa salitang mga iglesia ni Cristo? Di ba si San Pablo? Ay, oo nga naman Si Apostol Pablo ang nag-imbento ng pangalang Iglesia ni Cristo. Ng katagang Iglesia ni Cristo. Si San Pablo ang nag-imbento. Bakit walang imik ang mga manalista doon? Bakit kaya? Dahil ba apostol ang nagsalita? Kung apostol ang nagsalita, tinatanggalan ba ng karapatan ng mga apostol ang mga disipulo na magbigay rin ng pangalan sa iglesia na tunay? Kasi sa pagkakaalam ko, yung iglesia ni Cristo kasi, yun ay isang pangalan na nag-a-identify sa isang iglesia. No? At hindi ang tinatag ni Felix Manalo. Hindi rin yun ang kinaaniban ng mga manalista. Tama nga, Si San Pablo ang nag-imbento ng pangalang Iglesia ni Cristo. Pero hindi siya official name. Bakit? Kasi tinatawag din siyang Iglesia ng Diyos, Iglesia ng mga panganay, Iglesia ng mga banal. So, ibig sabihin, hindi pa siya official name. Tama. Ang nag-imbento ng pangalang Iglesia ni Cristo ay si Apostol Pablo.
Gandang idea to Dagdag kaalaman. Oh. Ngayon, itong ginamit nila, ipakita natin sa inyo mga kapatid. Itong mga binabasa nila na pahina 1, no, sa naturang aklat na ito, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th century and more. So, napansin niyo mga kapatid, ano daw umano ang Catholic is the ancient name. Catholic is the ancient name. Tama nga, Yung ancient name ng Iglesia ni Cristo ay Catholic. Therefore, yun ang mga nagpapakilala ngayon na Iglesia ni Cristo, hindi yan yung ancient na Iglesia ni Cristo. Dahil tatag lang yan ni Felix Manalo. Dahil ang tunay na ancient na Iglesia ni Cristo ay ang Katoliko. Ngayon, naintindihan ko na. By which the Church of Christ has been known for 19 centuries and more. Oh. This name was given to her not for the reason of controversy, to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Ignatius, Bishop of Antioch. Ito ang nabasa ni Parba na iniwasan nila din. Ang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika? Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Napansin niyo mga kapatid, nung ginamit nila ang aklat na ito, abay, pinatunayan sa aklat na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo sa kauna-unahan na pagkakataon ay tinatawag na Katoliko. Ayan, malinaw na yung palang pinangalanan palang Iglesia Katolika, yung inimbentohan ni Bishop Ignatius ng pangalang Iglesia Katolika ay ang Iglesia ni Cristo. Therefore, yung mga nagsasabing Iglesia ni Cristo sila, pero hindi naman mga Katoliko, ay tatag lang ni Felix Manalo. Mga isang peking iglesia, tatag lang ni Felix Manalo, hindi naman tatag ni Cristo. Ngayon, sasabihin ng mga anti-Katoliko, lalo na sa iglesia ni Manalo, o boy, walang karapatan si Ignacio na magpangalang Katoliko sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Imbinto lang ni Ignacio ang Katoliko. Matagal nang patay ang mga apostol bago sumulpot etong si Ignacio. Yun ang palusot nila. Ay ako, naniniwala talaga akong palusot talaga yon. Bakit? Ang liwanag ng grammar yung iglesyang tinatag ni Cristo sa unang pagkakataon tinawag na Katoliko. Bakit? Inimbentohan ni Obispo Ignacio. Sa madaling salita, yung iglesia nandyan na bago pa siya pangalan ng Iglesia Katolika. Therefore, walang bagong iglesia. Walang ibang iglesyang lumitaw, walang iglesyang nawala. Bakit? Yung iglesyang nandyan na pinangalanan. Hindi nawala at walang sumulpot na bago.
Kundi, kung may sumulpot man, yun ang mga protestante. Kung may sumulpot man, yun ang protestante. Kasi, ibang samahan yun. Meron ng Christian Church, nagtayo pa ng sariling kanila. Samantalang ginawa ni Ignatius, ni Bishop Ignatius, hindi naman siya nagtayo ng iba. Ang ginawa niya, pinangalanan lang niya. Ang ginawa ng protestante, hindi nagpangalan, kundi talagang nagtayo ng sariling kanila. So itong Iglesia ni Cristo, tinatag ni Felix Manalo, protestante ito. Bakit? Hindi naman ito tatag ni Cristo tatag ni Felix Manalo. May iglesyang Katolika na, gumawa pa sa sarili ng iglesia. Wala na iglesia ni Cristo. Sabi niya pinangalanan, di ba? Di ko pinangalanan. Yan siya pa rin. Halimbawa ganito, Charis Pimpenko. May bagong pangalan, Jake Cyrus. Ibig sabihin ba, hindi na siya si Charis Pimpenko? Mali. Bakit? Kahit balik-balik ta rin ang mundo, itong si Jake Cyrus, siya pa rin si Charis Pimpenko. Tanggapin man niya o hindi. Tanggapin man niya o hindi, siya pa rin si Charis Pimpenko. Tanggapin niyo man o hindi, siya pa rin si Charis Pimpenko. Kung siya na ngayon, si Jake Cyrus, hindi mangyayari na nawala si Charis Pimpenko. Nandyan pa rin. At walang ibang lumitaw. Walang ibang lumitaw. Kasi yung Jake Cyrus na yan, siya pa rin si Charis Pimpenko. Therefore, walang Katolikong lumitaw. Walang Katolikong sumulpot. Wala. Bakit? Pinangalan ng Katoliko lamang ang iglesyang tinatag ni Kristo. Katunayan. Si Bishop Ignatius is the third Bishop of Antioch. Third. Bakit third? Kasi merong second, merong first. Sinong first? Apostle Peter. Yun ang first. Tapos itong Bishop Ignatius na ito ay disipulo ni Apostol Juan. Ano pang sinasabi ng isang referensya? For the first 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion. 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion. Therefore, yung pinangalanan ni Bishop Ignatius na Iglesia Katolika, hindi hiwalay sa tinatag ni Kristo. Bakit? 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Therefore, opisyal na pinangalan ng Iglesia Katolika ang Iglesia ni Kristo. Then, the fact still at hand, no? Hindi nawala ang Iglesia ni Kristo. Hindi sumulpot ang Iglesia Katolika sapagkat ang pinangalan ng Iglesia Katolika ay ang Iglesia ni Kristo. Ang tanong, may karapatan ba si San Ignacio na tawaging Katoliko ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo? Natural. Malaking may karapatan si San Ignacio. Bakit na may karapatan siya? Una, nagbigay ang ating Panginoon Kristo ng makakatulong sa kaniyang mga tagasunod, mga naniniwala, mga disipulo, at mga makakatulong. At iyon, ang pagiging makasama ng mga taong yon, ang espiritu ng katotohanan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 14,
verses 16 up to 17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, which the world cannot accept, because it neither sees nor knows it, but you know it, because it remains with you and will be in you. So ngayon, dahil ginamit nila si San Ignacio, ang tanong diyan, sino ba si San Ignacio? Sisilipin natin, mga kapatid. Iwan ko kung inosente ba itong mga ministro ni Felix Manalo. Bawat pagbanggit nila ni San Ignacio, pinatunayan nila na ang Iglesia Katolika ay tunay na Iglesia ni Kristo. Bakit? Dahil nakasulat mismo sa kanilang pasugo, mga kapatid, kung kaninong alagad si San Ignacio. Alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time, ha. Ito, mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, page 7, Tomas Katangay. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius 110 Anno Domini and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Nakasulat pala sa kanilang pasugo magazine, nakasama si Santo Policarpio, si San Ignacio, alagad ni San Juan. San Juan Apostol. O yan. Baka sabihin na, hindi yan totoo. Sige nga, nakasulat sa inyong pasugo magazine na si San Ignacio, alagad ni San Juan Apostol. Ang tanong, kung hindi siya alagad ni San Juan, kung mali ang nakasulat sa inyong pasugo magazine, kanino siyang alagad? Yan. Maganda yung tanong na yan. Kung hindi siya konektado sa mga apostol, kanino siyang alagad? Yan yung tanong na iniwasan ni Ramil Parva sa debate. Oh, so binanggit lang nila si San Juan, si San Ignacio, pero para bang iniiwasan nila. Walang pagkakaiba ito sa mga diskaya. May iniiwasan. Iniiwasan nila kung kaninong alagad si San Ignacio. Dahil kung mabasa natin kanino siyang alagad, abay, yan mga kapatid, malinaw sa sikat ng araw na si San Ignacio ay may karugtong sa tunay na iglesia, alagad siya ni San Juan Apostol. Ayan, mabuti pa si Bishop Ignatius eh. Ha? Disipulo ni Apostol Juan. Si Felix Manalo, kaninong disipulo? Ha? Si Bishop Ignatius tinutuligsa o tinitira nitong mga Manalista member. Pero si Bishop Ignatius na kanilang tinitira, disipulo ni Apostol Juan. Etong si Manalo, kanino kaya ng disipulo ito? Nako. Pagkakaalam ko, ano yan eh, galing sa Seventh-day Adventist, Katoliko, naging iba, palipat-lipat ng relihiyon, naging member ng CSDA, bago na tayo ng kanyang sariling iglesia. Hindi to disipulo ng mga apostol eh. Tandaan natin mga kapatid, ang ginawa ni San Ignacio ay isa lang katuparan sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Na ano?
kung paano at sa paanong paraan ang kanyang iglesia, ang bahay ng Diyos ay tatawagin. Sino ba ang nagsabi? Nagsabi ba ang ating Panginoon Jesucristo, ang aking bahay, ang aking iglesia ay tatawagin sa aking pangalan? Hindi yan mabasa na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, as descriptive title sa kanyang iglesia, tinawag na Iglesia sa Diyos, unang Timoteo 3:15, mga Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos 11:17. At siya ay nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay, panalanginan ng lahat ng mga bansa. Ano daw umano ang kanyang bahay? Bahay panalanginan sa lahat ng mga bansa. Kaya nabasa natin kahit sa King James Version dahil gusto sila ng letra por letra, may mabasa tayong Catholic. At hindi lang yan. Iba pa mga salin, mga kapatid, mabasa natin ang Catholic, no? Ang Baxter, paraphrase of the New Testament kay Baxter, mabasa natin ang Catholic. Pero ano ang objection at palusot ng mga ngaral sa Iglesia ni Cristo? Ay, tingnan nyo, kung kayo ang tinutukoy sa Richard Baxter na paraphrase on the New Testament, tingnan niyo ang Revelation chapter 12 verses 1 sa komentary. Ano? Di po ba ang Papa ang tinutukoy ni Baxter na katuparan sa Antichrist? Na matanggap ba ninyo yan? Natural si Baxter. Siya ay anti-Catholic, yun ang kanyang isusulat. Pero bakit ginamit natin ang Catholic Church sa Juan 10:16? Dahil kahit siya ay isang anti-Catholic, abay, tulad sa ministro ni Felix Manalong, si Phil John Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. Oh, yun. Kahit pa binanatan nila ang simbahang Katoliko, ngunit di nila maiiwasan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ay siya talagang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tignan natin, nasa Biblia ba ang Catholic, original Greek Bible? Ang sabi na, Ecclesia Catholic, hindi yan Catholic. Mag-sure kayo ha? Bakit? Eto, mabasa mga kapatid. Himyenon Ecclesia Catholis, tes Judayas kay Galalias kay Samarias. So, may mabasa tayo ditong Ecclesia Catholis. Ang sabi ng mga ministro, hindi yan Catholic Church. Ecclesia Catholis, pero hindi Catholic Church. Mas mabuti, yung protestante na Bible scholar ang ating sisilipin kung hindi ba yan Catholic Church. Ang Acts chapter 9 verse 31. Bakit protestante? Dahil kung Katoliko, sasabihin nila bias. Mas mabuti protestante. Etong aklat na ito, The Marks of Scriptures. Eto mabasa natin mga kapatid. Sa pahina 89, eto mabasa natin. This local church, like many others, finds it necessary to footnote with a clarifier, universal, so that people are not confused by the term Catholic. The term universal, what does it mean? On turning the etymology of Catholic, one notices that Greek roots suggested according to the whole. One of the places where the word praise is found in Scripture is Acts chapter 9 verse 31, Catholis.
O see? Pinatunayan mismo ng mga protestante, mga kapatid, na ang gawa Kapitulo 9:31 ay Katolis. So, napakalinaw, no? Mga kapatid. So, dito to ang sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo. At kaninong alagad? Si San Ignacio, nasa Pasugo Magasin nila yan. Alagad siya. Ni, kanino? Ni San Juan Apostol. Ayan, hindi nila matututulan. Kaya, yon na bahagi ang iniiwasan nila. Ayan, so sa pagkakataong ito, yung The Revealers na-reveal na naman uli. Na-reveal sila. Bakit? Sukat mong gamitin ang pangalan ni Bishop Ignacio, sisigaw-sigaw ka pa, inimbento! Kahit sumigaw ka pa niyan ng 1,000,000 lakas ng volume ng boses mo, kahit pa mapatid yung ugat sa sa leeg mo, hindi nagbabago ang totoo. Si Bishop Ignatius na siyang nag-imbento ng pangalang Katoliko, alagad ni Apostol Juan na alagad ni Kristo. Samantalang yung Felix Manalo nyo, biglang sulpot. O, diba? So, dito na lang muna tayo saglit. Mahaba pa sinabi ni Brother Wendell Abangan nyo mamaya ang ating next episode kung saan maglalantad na naman tayo, magre-reveal na naman tayo ng kalokohan ng The Revealers. Ito po si John Doe Alabado, nasasabi po sa inyo, maraming salamat po at kita-kits po tayo ulit mamaya dito lamang sa Bro John Doe Alabado TV YouTube channel. Paalam!